Sa buhay ng tao, napakaraming sorpresang maghahatid sa atin ng sobrang saya at kaligayahan. Minsan, akala natin ito ay isang normal na araw lang, pero napakarami palang mangyayari sa araw na iyon. Pero paano kung merong mangyari sa araw na iyon na hindi maganda at ayaw mo mangyari kasi alam mong masasaktan ka? Ngunit kahit na ganoon, dapat mas piliin nating sumaya at magtiwala kay Boss G. Kasi ang mga taong hindi sumusuko ay palaging binibiyayaan ng mas magandang resulta sa buhay. Yo, what's up guys? Ako nga pala to si Araw, 19 years old at samahan niyo ako sa kwento ng aking buhay. Makikita po ninyo guys, nakabiswa ako kasi may pupuntahan tayo. Makikita po ninyo, pinay ko muna dyan yung motor kasi may sineset up kami dito pang surprise. At ayan po, makikita po ninyo, inaayos na po ng ate ko yung mga balloons. Humanap nga kami ng mapagtatambayan guys kasi syempre mga balloon yan kapag nainitan sumasabog. Kaya tumambay muna kami sa mga may puno para hindi sumabog and hindi masira yung sineset up namin. Pagkatapos po namin mag-set up, pumunta na po kami kay La Tita para kunin yung ibang pagkain. Tawan-tawa nga ako dyan guys kasi hindi na may pinto yung mukha ni Tita kasi hindi pa daw siya nakakapag-ayos tapos sinama ko siya sa vlog. At ayan naman si Step guys. And aalis na kami, pupunta naman kami kay La Tita Dory. Ayan, nandyan na tayo kay La Tita Dory. Ayan nga po pala yung tindahan nila guys. Plakadong-plakado yan, kargadong-kargado. Full stock. Pwede na! Hindi, biro lang. Tapos guys, tinanong ko lang muna kung nasa na sila Tita Dory. Pero guys, nag-aasikaso pa daw sila Tita Dory and sila Ate Monique. Ayan guys, nag-parking lang muna tayo sa tapat nila Tita Dory habang iniintay ko sila. At mamaya-maya lang, nandyan na yung mga kasama natin. At guys, ayan na po sila. Papunta na sila kung nasan yung napag-usapang pagkikitaan namin. And ayan guys, nagpa-parking lang muna sila dyan. Tapos, mamaya-maya nagulat kami guys kasi sobrang gulo na pala ng sinet-up namin. Yung iba, nabawasan yung hangin, kailangan ulit bombahan. Habang nangungulit yung pamangkin ko guys. Inaasikaso and binabalik namin sa dating design yung ginawa namin. Ayan guys, makikita nyo, medyo magulo pa rin pero aayusin pa namin yan. Ayan na po si Tita Dory guys and pinag-uusapan nila kung ano yung magiging setup ng pag-surprise and ayan na yung money bouquet na pinagawa ni Tita Dory guys. At hindi mawawala ang cake. Syempre guys, kapag walang cake sa birthday yan, uyan na. Paano masabi? Hindi, joke lang. Tuloy-tuloy lang po kami sa pag-aayos and gumaganda na po yung setup namin. And sabayan niyo ako guys, 3, 2, 1. Wow, magic. Biglang nawala, di ba? Pero guys, nag-change plan lang kami. Ang gagawin namin guys, pinasok namin sa loob yung money bouquet and yung cake. Kasi guys, pupunuin pala ng mga pagkain doon sa likod. O ayan guys, so kita nyo ba? Makikita nyo po guys, hindi na nga maipinta at makulimlim na nga yung mukha ng batang ito guys. Ay, mali pala yung panahon pala guys. Padilim na nga po pala ng padilim guys at hindi namin alam kung abutan ba kami ng ulan o hindi. So, tinawagan ko muna yung team natin from Parañaque. Ayun nga yung tropa ko guys, grabe yung posturo, napakabangis. Ang angas mo ah. Ang angas mo, yung pa ako dalag. At guys, nakabihis na rin po daw sila at papunta na. Wala na guys, mambo na guys. Mambo na, man. Guys, mambo na, hindi mga patak-patak. Dito guys, napasubok nga po pala ako kasi kailangan ko pag-iwalayin yung mga balloons na nagdikit-dikit. Hindi ako natatakot yan guys. Kaso nga lang, sineryoso ko yan guys kasi syempre nakakagulat kapag sumabog yung balloon. Ayos mo yung mukha mo. Putang ina mo, babatak-batak kasi. Ginawa ko na lahat ng makakaya ko guys, diniskartehan ko na, dinaandaan ko na. Pero guys, hindi pa rin umubra, talagang sumabog pa rin. And second try guys, mabuti na lang nagawa akong paghiwalayin yung dalawang balloons na nagdikit. And tignan nyo naman yung mukha ko guys, parang walang nangyari, parang hindi nasabugan eh. Pero tignan nyo naman yung mukha ko guys, grabe talaga yung pagkakagulat ko, mukha akong saraulo dyan. Tapos guys, sunod-sunod nga pala yung kamalasan nangyari sa akin kasi hindi pa ako nakakamove on sa pagkasabog sa akin ng balloon. Eto na naman yung nangyari guys, muntik-muntikan na ako dito sa napaka-cute na aso na ito. Hindi kita kaano-ano ha. Kitang-kita dito sa vlog. Kakagatin? Sabi niya sa akin, Paragi mo siguro na madali. Eto guys, sorry play, makikita nyo, konting-konti na lang talaga, makakagat niya na ako. Siguro akala niya fried chicken yung kamay ko. Malakas po yung guardian angel ko sa likod. Ayan guys, nag-hi si Tita Bebe and ang dami na nga nangyayari guys, may mga umiiyak na bata na rin kasi naiinip na. And guys, dumating na rin po pala si Kajang Paul, may dala na rin ibang pagkain. And unti-unti nang napupuno yung likod ng sasakyan ng mga pagkain and gumaganda na yung setup. And guys, sabayan nyo ako magbilang 3, 2, 1, charan! O diba guys, magic? Ang lapit ka talaga mag-magic kahit kailan no? At guys, makikita po ninyo, okay na po yung setup, marami na pong pagkain and punong-puno na guys. And naayos na rin po namin yung ibang lobo guys. And guys, makikita nyo, may napakalaking papaya nga pala na dala si Tito Hebe.
problema eh. And ayan guys, makikita po ninyo, okay na lahat, maganda ni setup. And nakapwesto na po kami guys. Ayan guys, makikita po ninyo, pinapamigay na yung lobo. And ayan na po si Ate Haya guys, lumabas na. Sumisenyos na sa amin kasi guys, lalabas na po si Tita Nel. And makikita nyo guys, umuulan, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, umaambon na, tapos sobrang dilim na. Kaya guys, sumakto talaga sa amin yung ulan habang nagbibideo kami guys. Kaya gagawa na lang namin to ng paraan para makapag-take pa rin ng video. And pasensya na kayo kung medyo maingay. Hindi lang medyo kasi sobrang ingay talaga dahil sa malakas na ulan. Uso, hindi tayo makalawit. Naku, matatak po. Umulan. Ayun na nga guys, nagsitakbuhan na kami dahil sobrang lakas ng buhos ng ulan. And guys, makikita nyo yung araw, pwede po ako doon pumuesto para na-videoan ko po sana si Tita Nel sa harapan. And mas maayos sana yung pagka-take ko ng video. Kaso nga lang guys, sa part na yon, yung area na yon, wala po siyang masisilungan and wala pong magpapayong sa akin. Kaya hindi na po ako pumuesto doon and pinilit ko pa rin po makapag-take ng video. Kahit po na medyo nababasa na yung cellphone ko. And syempre, kaming mga nasa labas. Walang ano eh. Kitang-kita nyo naman po yung nangyari sa amin sa labas guys. As in, bumuhos yung malakas na ulan, nagsipasukan na lang po kami. Ayan si ate, nakapag-hi pa rin, masaya pa rin. And may isa pa po kaming sorpresa para kay Tita Nel. Ayan guys, makikita po ninyo yung saya sa mukha ni Tita Nel pero hindi niya alam, napakarami pang sorpresa na naghihintay para sa kanya. Makikita nyo rin po pala si nanay na naging emosyonal na dahil syempre nakikita niya sobrang saya na naging kaarawan ng kanyang kapatid. Ito na nga guys, sinaayos na po namin yung mga gamit sa loob and makikita nyo po kung sino-sino yung mga nabasa kanina nung umulan ng malakas. Katulad po ni Tita Raquel. Hindi lang po si Tita Raquel ang nabasa, katulad ni Tita Bebe and marami pa pong iba guys. Magpipicture na po sila dyan guys. And syempre maraming magpapapicture sa ating bida ngayong araw kasi ito ay napaka-espesyal para sa ating bida. Syempre isang beses lang to sa isang taon kaya dapat sulitin ang bawat oras ng araw guys. Syempre pinag-isipan,